Medyo nagulat ba kayo dito sa move na ito ni Zaldico na magbitiw sa pagiging kongresista? Actually, hindi naman gulat na gulat, no? Dahil sa tingin ko, ito na nga yung nagpapatunay lang na talagang ayaw niyang managot at ayaw niyang humarap sa kahit anong investigasyon, di ba? The reason na naghain tayo ng ethics complaint is para mapilitan siyang sumagot doon sa mga dapat niyang sagutin. Pero instead na sumagot, ang ginawa niya, nung natapos yung 10 days na binigay sa kanya ni Speaker Bogie D, ang ginawa niya, instead na sumagot, ay nag-resign na lang siya. So ito yung nagpapatunay na ayaw niya talagang sagutin yung mga issues na dapat niyang sagutin. Pero ito po ba resignation sa tingin nyo, magiging, kumbaga magagamit ba niya itong parang excuse para hindi talaga siya mapanagot? Hindi, ibig sabihin umiiwas lang siya. Unang-una, yan na nga ang mas mahalaga, di ba? Kung sa ethics committee pa lang, ayaw na niyang sumagot, paano yung sinasabi niyang willing naman siyang sumagot doon sa kanyang paratang, di ba? Ethics committee pa lang yan, ayaw na niyang sumagot. So, nagdududa talaga ako kung totoong yung sinasabi niya, nauuwi siya para harapin lahat ng mga paratang sa kanya. Sa pagkakaalam ninyo, nasan ba si Zaldico? Kasi may mga lumalabas sa mga bali-balita, di ba? Nasa ibang lugar siya. Pero sa impormasyon ninyo, mukhang nasaan ba yan? Ay hindi ko talaga alam kasi kung ano yung natatanggap natin na balita sa social media, yun lang yung natatanggap ko. So hindi ko alam kung verified yun, fake news ba yun, nililigaw ba tayo, ano ba talaga. So wala naman talagang verified na location. No? So ayokong basta maniwala lang dahil yung last week nakakita tayo supposedly ticket niya, no? Kung saan-saan siya nagpunta. Pero hindi natin alam kung yun ba ay linabas para malito tayo o to mislead us. So hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Okay, bago natin puntahan yung mga mas malalaking issues concerning Zaldico, no? Puntahan muna natin itong ethics complaint. So basically, dahil nag-resign na siya, so wala na to, no? Itong ethics complaint niya. Wala na, academic na yan Kasi, di ba, ang pinakamatinding penalty sa ethics is expulsion. Wala, hindi mo na siya ma-expel kasi nag-resign na nga siya. So parang ang ginawa lang niya yan, inunahan lang niya, di ba? Instead na ma-expel siya kasi wala siyang balak umuwi, nag-resign na lang siya. Ganun yung nangyari dyan. Yun ba yung basa ninyo na ultimately matatanggal siya sa pagkakongresista? Yes, because ang una dyan, kahit si Speaker Bogie D, di ba, nagpa-interview siya, sabi niya nung una, ang balak dyan, pag hindi sinunod, suspension. Pag hindi pa rin niya, pag nasuspend siya at pinauwi siya at hindi pa rin siya sumagot, magiging expulsion na. So, ganun lang ang ginawa niya. Dahil ayaw umuwi, yun ang magiging dahilan ko sa kasakali. Yes, ayaw umuwi, ayaw sumagot sa mga paratang. Sinasabi niya, gusto niyang harapin, pero hindi naman siya umuwi. Okay. Anong tugon niyo ron na yung sinasabi ng iba, hindi, baka gagawin lang sacrificial lamb itong si Zaldico. Malaking lamb ito kung sakasakali, pero siya lang yung pananagutin. Anong basa niyo dun sa perspektibo na yun? Hindi, kaya nga dapat siyang umuwi, di ba? Pag umuwi siya, doon lang siya matatanong na sino ba yung mga pinagpaalaman mo dito sa ginawa mo o sarili mo lang ba itong ginawa? Doon sa sinasabi ni Engineer Alcantara na humingi ka ng 20 to 25%, meron ka bang hinatian dyan? Or sa'yo lahat napunta yan? So instead na isipin natin sacrificial lamb, baka naman merong mas malaking tao na ayaw pa uwiin si Zaldi dahil baka kumanta siya, di ba? Mas yun kaysa yung sacrificial lamb. Kasi kung sacrificial lamb siya, baka mas uuwi nga siya para ikanta yung mga kasamahan niya. Pero baka merong mga pumipigil sa kanyang umuwi. Di ba? Baka yun ang mas reasonableng isipin natin. Actually, yun ang gusto kong tumbukin, Congressman. No? Kasi nga, baka naman ang talagang ayaw ang gusto mangyari ng iba dyan, wag siyang umuwi. Kasi paano pag kumantayan, maraming madadamay. Siguro logically, makakasama niyo sa Kongreso, sa mababang kapulungan, hindi ba? Yes. Yun ang sinasabi ko, no? Pero Christian, at this point in time, kung bago mag-September 21, sinabi ko noon galitan tao, nung una ayaw maniwala ng iba sa akin, nagalit yung tao, nakita naman lang September 21, galit talaga yung tao, no? Ngayon, hindi ma-appease yung tao kung hindi papauwiin si Zaldico, no? It's not going to be good for anyone. Kasi napalagay tayo sa sitwasyon na lahat ng kayang gawin ng pamahalaan ay kailangan nilang gawin
para pauwiin si Saldico. Kung hindi, kung ano-ano na iisipin ng mga tao. Yun na nga, sinabi mo, mayroong nag-iisip na sacrificial lamb, may mag-iisip dyan na ayaw pauwiin. So, ngayon, wala nang choice. Kailangan talaga gawin ng gobyerno ang lahat ng kaya para mapauwi siya. Babasahin ko yung bahagi ng letter of resignation ni Zaldico. Ito kasi yung sagot niya dun sa sa isa sa mga issues na binanggit ninyo sa Ethics Committee. Sabi niya, "It is improbable, if not absolutely impossible, that I, on my own, could make any supposed insertions without the knowledge and approval of both of the members of both chambers of Congress." Tama rin naman siya. Dahil Hindi. Tama niratipikahan yan. yan. Hindi Hindi, tama yan. ang point ko, dinamay niya lahat eh. Hindi tama yon, Christian. Kasi 'di ba yung listahan ng insertion, hindi ko makukuha yon kung hindi ako binigyan ng authority ng presidente. Kaya ko lang nakuha yung listahan na yon is because inutusan ako ng presidente na hingin sa Kongreso. So hindi tama yung sinasabi niya. Baka ibig niya sabihin, sinabi niya doon sa BICAM members, pero yung sinasabi kong listahan na yon, walang paraan para makuha ko yung insertion eh. Yung listahan ng insertion, walang paraan yon. Kaya nga, ang alam ko lang is yung 2025 kasi yung 2024, 2023, wala naman ako noon. So hindi totoo yung sinasabi niyang magagawa niya yon nang hindi inaprubahan ng Kongreso. Hindi namin alam kung ano. Okay. Ibig sabihin, na-ratify ninyo yung GAA nung taon na iyon na hindi nyo alam na ganito pala kalaki insertion ni Zaldico? Hindi namin alam yan. Walang makakaalam yan. Papaano namin malalaman? Kung hindi nga binigay sa akin, kung hindi ako binigyan ng authority na hingin yung listahan ng insertion, hindi ko makukuha yan. Okay, para mas maliwanag. Noong natuklasan ng Malacanang na binawasan yung flagship tsaka yung foreign assisted, hiningi nila sa Senado yung listahan ng insertion ng Senado at ng House of Representatives. Yung Senado nagbigay within 3 days. 'Di ba? Yung House hindi nagbigay hanggang noong pinatawag ako ng March 24, binigay sa akin March 31. So the fact na kailangan hingin pati ng Malacanang, ibig sabihin kahit Malacanang wala silang kopya ng insert, hindi nila ma-determine kung alin doon yung insertion doon sa budget. So paano niyo nakuha yung insertion si Zaldi? Hiningi ko, okay. Kaya ko nakuha yung insertion sa ni Zaldi. Una, hiningi ko lahat ng insertion. Okay? Nung nakuha ko yung listahan ng lahat ng insertion with project title and amount, yung file na yon pinadala ko sa DPWH. Sabi ko, isulat niyo kung sino yung district congressman. Tapos, sinabi ko dun sa House of Representatives, yung file na binigay niyo sa akin, sinabi ko kay Congressman J.J. Suarez kasi siya kausap ko nun. Sabi ko, yung file na binigay mo sa akin, isulat niyo naman, pasulat mo kung sino yung proponent. Tapos, Excel file yon, pinag-combine ko yung dalawang Excel file. So kaya ako nakumpara kung sino yung proponent at sino yung district congressman. So ibig sabihin, hindi ko makukuha yon, ulitin ko, hindi ko makukuha yon kung hindi sila napilitang ibigay sa akin. Okay. So hindi totoo yun, alam namin yan. Okay, nagigets ka, no? Pero yung si J.J. Suarez nagbigay sa inyo ng listahan na insertions? Oo, kasi ang sabi sa akin ni Secretary Mina noon, ang kausap na nila noon, kasi wala na si Saldi noon, ang kausap na nila sa House of Representatives is si J.J. Suarez at siya yung follow-up ng follow-up doon sa SARO ng mga proyektong in-insert na naka-hold. Okay. Doon sa impormasyon ninyo, dahil sabi nyo, yung Senado pinagsabit din ng listahan ng insertions, tama ba yung sinasabi ni Senator Ping na nasa 100 billion yung insertion sa mga senador? Ay hindi ko alam kasi nga nung hindi niyo nakita yung listahan na yan. Hindi ko nakita yung listahan at nung dumating ako ng March 24, nalaman ko na nag-submit sila within 3 days. So hindi ko na nakita yung listahan na yun. Sa pagtaya ninyo, Congressman, kung sakaling umuwi si Zaldico at kumanta pagdating dito sa matinding anomalyang ito, mukhang ilang porsyento kaya ng House of Representatives yung damay dito? Sa prangkang usapan lang. Ay, konti lang. Kasi sila, yun na nga, kaya nga it's so unfair kasi konti lang silang nag-usap-usap dyan. Karamihan ng tiga-house, hindi nila sinabihan tungkol sa bagay na yan.
So konti lang sila nag-usap-usap dyan. Ganun ba? Akala ko open secret. Anong ginawa ng iba? Open, Tumahimik lang. open secret Pinayagan? na alam namin na binibenta yung mga proyekto. Eh yung mga congressman, ayaw naman nilang pumatol dahil sinasabi nila, bakit naman kami magbabayad para sa proyekto? Eh dati naman hindi ganyan. Kaya nga 'di ba, kaya nga napupunta sa DE, 'di ba? Kaya nga napunta kay Alcantara, 'di ba? Isa sa mga napuntahan sina Alcantara tapos pinaghanap pa siya, 'di ba? Kasi isipin mo, Christian, kung kukunin yan at papatulan ng mga congressman, hindi naaabot at magbabayad sila ng 20%, bakit pa makikipag-usap si Saldico sa isang district engineer at sasabihin pa, nung puno na yung Bulacan, sinabihan pa yung district engineer na maghanap ka doon sa ibang lugar. Kasi nga, hindi pa patulan yan ng karamihan ng congressman. Hindi pinatulan. So, again, ito yung bentahan ng proyekto binabanggit ninyo, no? O, bentahan. So, ibig sabihin, kung nagbaba doon sa lugar, Alcantara, let's say, di ba, ang sabi, magbibigay ako, pasok ako sa ida ng amount. Ang problema nga doon, hindi siya need-driven, hindi siya base sa pangangailangan, di ba? Ang sinasabi doon sa Alcantara, babagsakan kita ng ganyang pondo, ikaw na humanap ng proyektong ililista mo dyan. So, ibig sabihin, ang pakay lang is maibaba yung pondo, malagyan ng proyekto para masingil yung 20%. Tapos nung hindi nakasya sa Bulacan dahil bubukol, yung term na bubukol, ang ibig sabihin nun is ma-obvious na masyadong malaki linagay doon, nagpahanap pa sa ibang lugar. Di ba? Kaya sabi ni Alcantara, naghanap yata siya sa Tarlac o kung saan.